Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay, meron pong matinding pasabog na ikagugulat po ito ngayon ng marami sa ating mga kababayan. Mayroon po kasing nagbabalik. Kung ano yan, pag-usapan po natin. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Ngayon, mga sangkay, eto na, pag-usapan po natin. Ano ba itong nagbabalik ngayon na isa pong matinding pasabog ni PBBM? Ito kasi, mga sangkay, ang balita. Ayon po kay PBBM, okay, mayroon po siyang ibinabalik ngayon. Pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA. Okay, ito na mga sangkay, no? Para po sa inyong kaalaman, ang NFA original, no, na bumibili ito ng bigas sa ating mga magsasaka at corn. So ngayon mga sangkay, ito po yung ibinabalik ni BBM. Original. Kung ano po ang trabaho ng NFA. Kasi ilang dekada po yan mga sangkay, napabayaan po talaga ng gusto itong kung ano man ang ginagawa ng NFA. Kasi yung mga politiko mga sangkay, naging busy po sa kung ano-ano mga pampolitika lamang pong gawain at nakalimutan po nilang magtrabaho para po sa mamamayang Pilipino. Pansinin nyo ngayon mga sangkay, ito lang pansinin nyo ngayon na nakabalik na ang NFA. Magkano na lamang po yung bigas sa mga palengke? Nito lamang mga sangkay, kahapon, sa Bohol, nakita po namin ng isang public market, no, na may nakapakamurang bigas na binebenta. At hindi na rin po ako nagulat, mga sangkay, kasi kahit po sa Metro Manila, napakamura po talaga ng bigas. So bakit nangyayari yan, mga sangkay? Dahil po sa sistemang ginawa ni PBBM ngayon pagdating po sa agrikultura. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, si BBM lang naman ay nagpatayo ng napakaraming mga rice processing center sa buong bansa. Kung kaya't mga sangkay, mas madali po na ipoproseso ngayon yung mga palay at nagiging bigas. Kaya maraming supply ng bigas ngayon. At ang NFA, kaya po nagiging mababa yung presyo ng bigas, maliban po sa napakaraming supply, ang NFA po, nagbebenta po ng napakamurang bigas. Magkano yun? 20 pesos lang naman. At eto na ngayon, babalik na muli. Ang NFA ay bibili. Inanunsyo po ni PBBM. Ayon po sa report dito mga sangkay, inannounce ni PBBM na bibili na ng mais ang NFA. So, sa madaling sabi, ito po yung golden era ng mga magsasaka, sa totoo lang. Ngayon, pakinggan po natin itong balita, mga sangkay, mula po sa GMA para po malinawan po tayo. Bukod sa bigas, iniutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Food Authority ang pagbili ng mais na posibleng simulan sa susunod na taon. Okay, yan na next year, 2026. Bibili na po, nire-ready na po ni PBBM, mabilis lamang po yung araw. Nire-ready na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili naman nitong mais. So magiging ano na ngayon yung mga magsasaka, mas magiging excited na ngayon na bumalik ulit sa kung anong kanilang ginagawa sa kanilang mga sakahan. Kasi alam nyo, nakakalungkot nga po kasi marami sa ating mga kababayan ayaw na po magsaka. Mas gusto na lamang po nila maging construction worker, o di kaya magtrabaho sa Maynila, mag-abroad. Kasi nga po, napabaya, paano sila magsasaka kung ang kanilang hanap buhay, pinababayaan naman ng gobyerno. Diba? Ngayon, mga sangkay, buti na lang, dumating si Bongbong Marcos. Sa totoo lang ako bilang isang anak ng magsasaka, alam ko po ang sitwasyon ng mga magsasaka, kung gaano kahirap magtanim ng kanilang palay, mais, mani, at marami pa pong iba, tapos babaratin lamang po ang pagbili. Walang suporta ang gobyerno, luging-lugi, mga sangkay. So, bakit ka pa magsasaka kung ganun? Diba? Buti na lang itong ginagawa ni BBM ngayon. Pero ayon sa isang grupo, hindi pa rin sapat ang dami ng binibili ng NFA na ginagamit lang tuwing may emergency. Nakatutok si Darlene Khan. Yun ang akala kasi nila, mga sangkay, na ang NFA ngayon
ang bigas na binibili ng NFA ay ginagamit lamang po pang emergency. No guys, hindi na po ito katulad noon mga sangkay na ganun lamang po ang purpose ng NFA. Ngayon, ang purpose ng NFA para po sa kadiwa centers. Nagbebenta po sila ng mga murang bigas. Tuloy-tuloy po yun. May tig 20 pesos na bigas, di ba? At iba pang mga paninda mga sangkay doon. At alam nyo kung sa totoo lang, kung tatagal po si PBBM sa pwesto, let's say, 12 years, no? Tumagal si BBM ng ganun. Ay naku po, ewan ko na lang kung hindi po tumindi ang yumabong ang agrikultura natin mga sangkay at dumami yung mga palengke ng gobyerno. Kasi si BBM ngayon, nagtatagpo siya ng sariling palengke ng gobyerno. Ito po yung Kadiwa Centers. Ngayon, dumadami po yan, nagkalat na po yun sa Pilipinas. At kung wala pa po kayo sa inyong mga lugar, hintayin nyo lang. Dadating at dadating din po yan mga sangkay na magkakaroon dyan. Tanong ng mga magsasaka kay Pangulong Bongbong Marcos nang dumalaw siya sa Muñoz, Nueva Ecija. Yan yung ang Nueva Ecija, para po sa inyong kaalaman, kung hindi po nagkakamali, sila po yung number 1 na nag-produce ng bigas sa ating bansa. Nueva Ecija mga sangkay, napakalalawak po ng kanilang mga palayan diyan. Talagang hindi na po nakapagtataka kung bakit sa kanila po mayroon pong pag-aaral mga sangkay. Sila po yung nag-o-offer ng course para po pag-aralan kung paano magtanim ng palay. Paano matutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa ating mga produkto na agrikultura? O ayan, mababang presyo, yan po yung halimbawa, yung palay. Binibili lamang po, binabarat po nito mga private businessman. Binibili mga sangkay, 14 pesos, bibilhin yung palay per kilo. Kaganahan ka pa bang magsaka kung ganun? Ngayon, itong ginawa ni BBM. At mapababa ang gastos sa mga inputs ng pagsasaka. Sagot ng Pangulo, iniutos niya na rin ang pagbili ng National Food Authority ng mais mula sa mga magsasaka bukod pa sa palay. Palay at mais, binibili na po ng gobyerno. At ang matindi doon mga sangkay, hindi po yung pambabarat ang ginagawa ng gobyerno. Mahal ang pagbili ng gobyerno. Hindi po katulad mga sangkay sa ginagawa nito mga private business owner na bumibili po ng palay sa halagang 14 pesos. So kung ganyan ang ginagawa sa inyo, sa NFA nyo po ibenta. Hanapin nyo mga sangkay yung tamang lokasyon na ang NFA ay nag-o-offer mga sangkay ng pagbili ng inyong mga produkto mula po sa inyong mga sakahan. Rice and corn talaga yung NFA. Ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman. At, no? Si BBM kasi may interaction sa mga magsasaka eh. Hindi po tulad doon sa mga naunang administrasyon, ang bihira. Lagi na lamang pong nasa opisina o di kaya nasa military o di kaya mga sangkay kung saan-saan nakikita. Si BBM, yung meron po talaga siyang kumbaga closer relationship sa mga magsasaka kung kaya't naiintindihan niya po at naibibigay niya po yung tamang impormasyon sa mga kababayan magsasaka. mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, hindi niya bibilhin ang mais at palay sa presyong ikalulugi ng mga magsasaka. Hindi na po bibilhin ng gobyerno natin ang kanilang mais at palay sa presyong ikalulugi ng mga magsasaka. Kasi yun po yung problema eh. Kung bakit yung mga magsasaka, sa totoo lang, aray sila ng aray. No? Nakaraan, narinig ko po mismo. Isa sa mga magsasaka, sabi nila, nananawagan kami, Mr. President, o sangkay dyan, iparating niyo naman ito sa Pangulo. Ang baba ng presyo ng palay dito sa amin, sa Cagayan. O, diba? Ginawa natin, pinost natin. Kumalat yun, mga sangkay. At ngayon, salamat kay Lord kasi ginagawa na po ng aksyon ng pamahalaan. Kahit na magmura ito sa mga pamilihan. Hindi magbabago Ito ang pangako ni BBM. Ito yung pasabog, pakinggan natin ha. ang buying price ng palay ng NFA. Hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa ang buying price. Hindi lang naman sa ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying, kung hindi sa iba't ibang inputs.
Kasama sa mandato ng NFA ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka para may buffer stock ang pamahalaan na maaaring gamitin sa emergency situations, kabilang ang food emergencies kung ideklara ito. Ngayon, mga sangkay, eto na ha, sabi ni BBM, bibilhin po nila ng angkop sa tamang presyo na hindi malulugi ang mga magsasaka sa kanilang mga palay at mais. So, mga sangkay, kahit pa raw ito, bumaba ang presyo sa mga pamilihan sa merkado. Ngayon, mga sangkay, tingnan nyo, napakababa po talaga ng presyo sa mga merkado. Siguro kung mataas pa rin yung presyo ng bigas sa inyo, may problema yan sa inyong mayor. So, you have to ask your mayor, Sir, ano ba nangyari? Bakit tayo na pag-iiwanan yung ibang mga syudad? Napakamura na ng bigas. 'Di ba? Kung mayroong mababa pa rin yung presyo, mataas yung presyo ng bigas sa inyo, then tanungin nyo yung mga mayor nyo. May problema dyan. Bakit ganun pa rin ang presyo dyan? Bakit mahal pa rin? Kasi ngayon mga sangkay, ang dami pong supply ng bigas. Buong bansa po yan. At ngayon, madadagdagan pa, may magbabalik, itong mais, bibilhin na rin ng gobyerno. So gaganahan na rin po yung mga magsasaka natin na magtanim po ng mais. At bibilhin po ng government ng angkop sa tamang presyo, kahit pa po bumaba ang presyo sa mga pamilihan. O ngayon, mga sangkay, yan po ang matinding pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. I hope na makarating po ito sa ating mga kababayan, yung tamang impormasyon. Diba? Kasi, alam nyo naman yun, marami pong fake news. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.